Okay, wag na natin patagalin. Galing ito sa RTV, Malacanang. At inere na rin po ng TV5. Nakita lang din natin, no? Shoutout TV5, RTV Malacanang. Ito na nga, nagsalita na si Auntie Claire patungkol po doon sa na-overdose at sinasabing wala daw kinalaman ang Malacanang. Ito na si Auntie Claire. Dahil open-minded naman tayo eh. Papakinggan natin si Auntie Claire kung anong meron dyan. Okay mga kapatid, kapag wala ka pa nito, Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. okay, thank you very much. Eto na, pakinggan na ho natin anong meron dito, Auntie Claire. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Wow! 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 Sila pa, galing pa mismo sa kanya na nakakahiya. Nakakahiya daw yung... Okay, sige, tuloy tayo. Unang-una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage Aha. ni FL o ni First Lady ng unang ginagawa. Okay. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Sino ba ang gumawa ng peking police report? Yung mga kapulisan o yung ibang mga tao? Yan, alamin natin. Kung may peke, aksyonan nyo. Gawa po kayo ng yung sinasabi, yung mga fake news, kasuhan, gano'n. Yan. Kasuhan nyo kung talagang totoo, di ba? Naturingan journalist, mga dating spokespersons, Oh. hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Oh. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Ha! Kasinungalingan lang pala yun, hindi pala totoo. O galing na kaya Manang Claire ha? Hindi raw totoo yung police report na yun. Ewan ko kung saan ang galing. Sino po ba ang hindi totoo? Yung mga police na nag-report o ibang tao tapos gumawa ng police report? Yan, gusto kong malaman yan ha. Tuloy natin, Kahit tuloy. kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department Kasi may website eh, tapos tinignan doon yung record eh. May nakita nga daw sila, di umano, di ba? para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook Ah, na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang. oh. Nag-start ang mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ah, so ibig sabihin, hindi totoo. Okay, titignan natin yung mga ibang kopya niyan ngayon ha. Mamaya lilipad tayo sa Facebook o sa kung saan-saan para alamin natin kung totoo yung sinasama. Lamang marami na rin nag-react nito, no? Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon na ito para sa pangpersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service Security service. na provide ng US. Okay. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po Okay. ang kanyang hotel. Okay, ito na, sinasabi niya na. Kasi sabi nga, natagpuan, kasama daw doon si Madam Lisa. Ito ngayon, idinideny na po nila. So ito na, nagsalita na. Napaka-importante po ng report na to ni Manang Claire. At meron po siya mga activities, March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, Oh. ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity. Oh. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Oh. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, Hindi kasi minsan, madam, nakikita ako sa mga mamamayang Pilipino
naghihinala sila sa mga ibang mga picture na nandoon kasi madali na nga lang i-edit. Yun lang ang napansin ko. Kaya tuloy, kahit maglagay ng totoo, baka akalain na edit na naman. Ganun ho kasi ang nangyayari, ma'am. Kaya yung iba tuloy parang nahihirapan hong maniwala. Pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, Ma'am, sino po ba pinaparinggan nyo? Sino ba kasing journalist yan? Wala na ba yan dyan? Pinagbawalan na ba yung sinasabi yung journalist dyan? Na kapag nagtatanong yun, hindi nyo na ho alam kung paano kayo kakambyo o magsasalita ng maayos? Hindi po ba yan si Madam Eden o iba pa? Tatanong lang po. Kasi pag si Ma'am Eden na po yung nandiyan dyan, hindi na ho natin malaman yung mga isinasagot nyo eh. Tuloy tayo ha. pero lumalabas na kayo propagandista, Oh. maawa po kayo sa bansa. Aba, parang nabiktima patuloy yung Malacanang Parang kasalanan patuloy ng mga mamamayang Pilipino, yung mga nagpo-post siguro ng mga, ewan ko kung legit o hindi totoo ha. Sa madaling salita, base ho sa pagkakaunawa ko, walang kinalaman si Madam Lisa doon sa nangyaring overdose. Base sa naintindihan natin ngayon kay Manang Claire. Pero sisisid tayo mamaya-maya ha. Maawa po kayo sa taong bayan. Wow, taong bayan! Okay, tuloy. Sige. Okay yan sa Huwag atin. niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Ma'am. Wala na. Ma'am, yung blankong papel po kaya, yung sabi nyo, clear na po yung yung 4,000, tapos yung mga binigay nyo ang labot, tapos may blanko pa. Kamusta naman po yun? Hindi po ba yung panloloko? O sadyang nailagay nyo lang yung blankong papel siguro, no? Okay na. Ito na mga kapatid. Tatry ho natin sumisid patungkol po sa issue na to, ha? Sa ngayon, magbabasa muna tayo ng comment dito po sa TV5. Sabi ng ganon, nangungunang comment to una natin. Ilang araw mo kayang pinag-isipan niyang palusot na yan, Auntie Claire? Ay, nagbabasa lang ako ng comment, Ngayon ka lang lumabas. Wala pang naisip na script. Nabuking na palusot pa. Hay nako, Miss Claire, nakakaya talaga. Sabi ng ganon. Marami pa yan, mga comment, mga kapatid, Saan na ba yung batikala? Ayusin ho natin. Iba ka ding ating. Yung kasinungaling mo sagad hanggang buto. Sabi, nagbabasa lang ako sa News 5 to Ay, ipakita natin para mas maganda. Ito yan mga kapatid Ayan, walang kinalaman ang First Lady. Palasyo umalma sa pagkakadawit ng First Lady sa pagkategi ni Tantoko. Ito na, binabasa ho natin dito. Police report mismo. Yun naman pala yung police mismo. Police report mismo ang nagsabi na part ng entourage ni FLM si Tantoko at may video na magkasama silang kumain at nagparty-party. Tapos sasabihin mo hindi sila magkasama? Ayan may may sumagot dito. Kaya nga fake news, sabi ng ganun. Uy, yung police report ng US sobra naman kamangmulangan. Aminin nila kasi ibig sabihin police report yun ng ibang bansa. Ibig sabihin fake news yun. Ito yung normal sa naniniwala sa fake news. Kapag DDS talaga mga uto-uto. Wow. Mga DDS na uto-uto. Nakakalungkot. Okay, sisisid tayo mga kapatid. Alamin ho natin kung may makikita pa tayong katulad ng ganitong news eto na. Basahin pa po natin. Nag-post si Mike Abe, Sabi ng VOB, tinag niya yung bilyonaryo. Kayo nag-umpisa niyan, tapusin nyo. Sabi ng ganon. Daming napaniwala sa fake news ng DDS sa Tantoko issue. Oy, sabi ng ganon. Okay, sisirin natin. Sabi ng ganon dito, fake news pala ang LA report. Sabi ng ganon, mga kaibigan. Okay, sisid pa tayo, baka may makita pa tayo ito pa yung isa, sabi ng BOB ulit, pinost niya, PCSO SEC, no comment. It's a private matter. Sabi ng ganon. PCO USEC, fake news, mga obstructionist kayo. Huwag kayo. Gawa kayo, GC. OMG, mga kapatid, pusuan muna natin to. Sino po ba talaga ang fake news? Ano po ba talagang nangyari? Hindi talaga nakakapagpigil si Auntie Claire. Hulingling magsalita ng kanyang opinion na sablay naman as always. Yan, maghahanap tayo ng katotohanan, mga kapatid Ito na matanda na siya, naniniwala pa kayong nagkukok siya? Sabi ng gano'n. Remember, I'm very New York. Ano tong mga to? Hindi ko alam tong mga to Parang palagay ko napaka-importante nito pero pera ng taong bayan ng ginastos ng adik na babaeng madulat ang mata. Senate hearing na yan. Okay, titingnan pa natin mga kapatid yan, ito na. Sabi ng BOBPH, pwedeng ipatawag sa Quadcom ang Beverly Hills Police?
Sabi kasi, Malacanang says police report alleging involvement of the First Lady on the death of Paulo Tantoco in LA is fake. Kasi nga yung police report na sinasabi, hindi daw yung totoo. So ibig sabihin, yung report sa Beverly Hills Police, yung mga nando doon sa US ba yan, fake news sila? Baka ipatawag yan sa papatawag yan sa Quadcom, sabi ng gano'n, ano? Meron pa ba? Okay, tignan pa natin ha. Yan, basahin natin na maayos. Malacanang says the police report alleging involvement of the First Lady Lisa Araneta Marcos in the of Paulo Tantoco in Los Angeles is fake. Sino ba yung fake? Ipatawag sa Quadcom ang LA Police, sabi ng gano'n. Fake news pala yung LA. Alak ng teteng naman yan. Ay, my God. Eto, ano na naman to? Di, wala na to. Wala naman tira to. Wala to. Ano to? Parang may dinilit to. Ano kaya to? Ibig sabihin ba niyan? Oy, may nag-delete to. Shinare ng VOB pero na-delete. Ano kaya to? Ibig sabihin ba niyan? Bahala ka na sa buhay mo. Wala kaming mahita sa'yo. Let is now. Wala na siguro. No? Yun lang. Gusto pa natin malaman kung ano yung mga katotohanan dito. Ha? Ano kaya to? Tiba-tiba na naman si Martin Romualdez. President Bongbong Marcos. Okay, propose. Ano to? Baka budget na naman to. 6.793 trillion national budget for 2026. Tangina, puro tayo. Napapamura na tuloy ako rito. Puta ragis naman yan. Ang lalaki na nakikita nating mga budget pero wala naman tayo nakikitang big project. Malaki lang yung budget pero walang big project. Anak ng teteng. Anong meron dito mga kapatid? Oh, wala na ba? Wala na siguro, no? Ito. Ano kaya ito? Ito. Pakinggan natin to. Katotohanan. Nagsalita na po ako ngayon. Ah. Sinaliwanag na po natin lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, Okay. sa gimmick, Mm. sa gawa-gawang kwento. Mm. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Putik yan, fake news. Ano ba, sino ba yung fake news? Beverly Hills? Beverly Hills? Fake? Yung bilyonaryo kaya, tignan natin mamaya. Sige, tuloy tayo. Pero how's the First Lady use it? Walang... Okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang Okay lang talaga siya kasi alam niya yung katotohanan. Tama ho kayo dyan. po ayaw niya sana to nang lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Okay, ano po ba ang trabaho ng Pangulo? Baka naman po. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, Yeah. para maapektuhan ng Pangulo at Ayun ang talaga. kasalukuyang administrasyon. Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Oh.